isang pangalan, isang petsa, at isang tanong na yayanig sa politika ng bansa. Sa pagpasok ng Pebrero, muling bumabalik sa sentro ng usapan ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, kasabay ng kumpirmasyon ng isang confirmation of charges hearing na matagal ng inaabangan. Tuloy na ba ang pagdinig? O isa naman ba itong hakbang na maaring maantala sa loob ng masalimuot na proseso ng batas? Habang ang ilan ay naniniwalang ito na ang simula ng paniningil ng pananagutan, ang iba naman ay nagtatanong kung hanggang saan talaga hahantong ang kasong ito. Sa ulat na ito, himayin natin ang mga pangyayari, linawin ang proseso, at sagutin ang tanong ng marami. Ano ang tunay na ibig sabihin ng confirmation of charges hearing at bakit mahalaga ang Pebrero? Sa gitna ng mainit na usaping pampolitika sa bansa, muling bumabalik sa sentro ng diskusyon ang pangalan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa mga nagdaang linggo, kinumpirma ng kampo ni Duterte na may nakatakdang confirmation of charges hearing kaugnay ng kasong isinampal laban. Pero ang tanong ng marami, tuloy na ba talaga ito sa Pebrero? This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Magandang araw mga ka-edocs, at welcome pong muli sa ating channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa ating mga talakayan araw-araw. Kaya tara na, upang maintindihan ang issue, mahalagang balikan muna kung ano ang ibig sabihin ng confirmation of charges hearing. Ito ay isang legal na proseso kung saan sinusuri ng hukuman kung may sapat na ebidensya ang prosekusyon upang ituloy ang formal na paglilitis. Hindi pa ito hatol, hindi rin ito nangangahulugan ng agarang pagkakakulong. Ito ay isang pagsasala ng ebidensya kung may matibay bang basehan para magpatuloy ang kaso. Ayon sa mga ulat, kinilala o inamin ng kampo ni Duterte na umiiral ang prosesong ito at bahagi na ito ng takbo ng kaso. Gayunman, hindi pa ito automatikong nangangahulugang final o hindi na mababago ang schedule. Sa mga ganitong uri ng pagdinig, may ilang posibleng mangyari. Una, maaring ituloy ang hearing sa itinakdang buwan kung kumpleto ang mga dokumento at handa ang parehong panig. Ikalawa, maaari rin itong maantala dahil sa legal motions, jurisdictional issues, o kahilingan ng depensa. At ikatlo, may pagkakataon ding baguhin ang format o petsa depende sa desisyon ng hukuman. Kaya sa tanong na, tuloy na ba sa Pebrero? Ang pinakamaingat at tamang sagot sa ngayon ay posible pero hindi pa ganap na tiyak. Ang kumpirmasyon ng hearing ay indikasyon na umaandar ang proseso, ngunit ang pinal na desisyon kung kailan ito eksaktong gaganapin ay nasa kamay pa rin ng hukuman. Sa huli, ang isyung ito ay hindi lamang usapin ng isang tao, kundi bahagi ng mas malawak na diskurso tungkol sa pananagutan, hustisya at rule of law, mga prinsipyong patuloy na sinusubok sa loob at labas ng bansa. At habang hinihintay ang susunod na opisyal na anunsyo, isang bagay ang malinaw. Ang kasong ito ay hindi pa tapos at ang susunod na kabanata ay patuloy na binabantayan ng publiko. Mga ka-edocs, sa bawat bansang dumaraan sa pagsubok ng demokrasya, dumarating ang sandaling kailangang pumili. Katahimikan ba o pananagutan? Ang kumpirmasyon ng confirmation of charges hearing kaugnay kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay hindi lamang simpleng balita. Isa itong salamin ng kung gaano kalakas ang ating paniniwala sa hustisya, kahit pa ang sangkot ay dating pinakamataas na pinuno ng bansa. May mga nagsasabing ito ay paninira. May mga nagsasabing ito ay panghihimasok. Ngunit sa mata ng batas, ang prosesong ito ay may isang layunin lamang. Alamin kung may sapat pang batayan upang magpatuloy ang kaso. Hindi pa ito hatol. Hindi pa ito pag-uusig. Ito ay pagsusuri, isang hakbang na hindi dapat katakutan kung ang sinuman ay naniniwala sa due process. Ang mas mahalagang tanong ay hindi kung kanino ito ginagawa, kundi kung bakit kailangan gawin ito. Sa isang lipunang paulit-ulit na nakaranas ng kawalan ng pananagutan, ang pag-usad ng ganitong proseso ay nagsisilbing paalala na ang kapangyarihan ay may hanggan at ang pamumuno, gaano man kataas, ay hindi dapat maging pananggal laban sa pagsusuri. Kung ito man ay matuloy sa Pebrero o maantala, ang mahalaga ay hindi ang petsa. Ang mahalaga ay ang prinsipyo, sapagkat ang tunay na lakas ng isang bansa ay hindi nasusukat sa lakas ng mga leader nito, kundi sa tapang ng mga institusyong manindigan sa batas, kahit mahirap, kahit kontrobersyal. Sa huli, ang prosesong ito ay hindi lamang tungkol kay Duterte. Ito ay tungkol sa atin, sa uri ng hustisyang handa nating ipaglaban at sa klaseng demokrasya na nais nating ipamana sa susunod na henerasyon. Maraming nagtatanong,
Tuloy na ba talaga sa Pebrero? Panoorin ang buong paliwanag at ilagay sa comments ang tanong o opinyon ninyo. Panatilihing maayos at may respeto ang diskusyon. Ipahayag ang iyong saloobin sa comments. At huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at mag-share nito sa iyong mga kaibigan. Ito ang Edox DC, nagsasabing, sa bawat panahon at pagkakataon, sa katotohanan dapat nakatuon. Hanggang sa muli, paalam.